Hello po mga kabayan. Ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Juby. Ayan po ang kanyang username. At ito'y kanyang may usapin dito tungkol sa bilihan nila ng lupa at ito yung sulat niya sa atin. Sabi niya, "Attorney, bumili po ako ng lupa. Naka-tax declaration property po. Pero di po ako binigyan ng deed of sale. Nagtataka po ako bakit waiver of possessory rights lang po ang ibinigay po sa kanya." Well, yun ang sinasabi natin na, hindi kasi kumpleto yung detalye ng inyong sulat, no? But at pag pinagdugtong-dugtong natin ditong mga sinasabi mo, nagulat ka na hindi ka binigyan ng deed of sale. Pero ano mo, pag bumili ka, 'di ba? Dapat yan, 'di ba, may pirmahan kayo ng deed of sale. Eh eh ano yung pinagbasihan mo na nagkaroon ka ng bilihan kung wala kayong deed of sale, no? Tapos tax declaration lang daw yung property. So so siyempre pag bibili po kayo ng lupa, siyempre titingnan po ninyo, ina-assume natin na wala kayong na yung property na yan ay hindi titulado because tax declaration lang ang ibinigay sa iyo. Now, hindi maliwanag sino ba nakalagay doon sa tax declaration na bilang may-ari. Okay? Then, bakit kayo nagkaroon ng bilihan na wala kayong pinirmahan deed of sale? So, nagtataka daw siya dahil bakit waiver of rights lang ang binigay. So in short, nagkaroon kayo ng kasulatan na hindi talaga tunay na bilihan, kundi ang ibinenta sa iyo ay yung right to possess lamang. May medyo maproblema po yan because waiver of possessory rights could all means na hindi po ownership ang ibinenta sa inyo o inassign po sa inyo, kundi yung karapatan lamang niya na mag-possess doon sa lupa. So, ano yung karapatang iyon? Right to possess. Well, maaaring yung taong nagbenta sa inyo, inassign yung rights niya doon sa lupa. Halimbawa, meron siyang lease doon na 20 years on lease, no? So, gusto niyang i-assign yung rights niya doon, kaya hindi deed of sale, dahil hindi siya na may-ari ng lupa. So, ang ginawa niya ay nagbigay lang siya ng right, waiver of possessory right. Ibig sabihin, ayaw na niya, when nag-waive niya siya na ayaw na niya sa karapatang na mag-occupy pa doon sa lupa at ito ay pinagkalob sa'yo, parang nilipat sa iyo. So it's obvious kaya kung bakit possessory right lang ang kanyang nag-waive na siya. Bakit possessory rights, no? Ito ba ay maano to ito ba ay under usufructory? Usufruct na kung saan yung usufruct, ang ibig sabihin ng usufruct ay yung yung may-ari ng lupa ay binigyan niya ng karapatan yung usufruct na mag-occupy ng kanyang lupa, no? I-administer yung kanyang lupa, lahat-lahat, no? For certain period of time, no? So, ang usufruct na ngayon ang parang mag-exercise ng control, no, over or administration over his property. So that means yung possession. So i-check mo yon kung ano ba yung bakit waiver of possessory rights lang. Okay? Or it could be na may list na nabanggit natin. So medyo kaya rin, no, lagi natin sinasabi ay bago kayo bumili kayo, hindi niyo chinek muna, no, kung ano ba yung status ng lupa niyan, no? Bakit yung nagbenta sa inyo ay hindi pala nag-execute na ng deed of sale, bakit ka nagkaroon ng bilihan, no? So, i-check po ninyo bakit possessory waiver lang ng possessory rights ang kanya. Ano bang kapasidad niya? So, bakit waiver of possessory rights lamang? So, ano po ninyo, i i i kasi posible din na tenant yung yung nag-assign siya ng rights, no, or steward, no?
Ah, kung hindi pa kayo pamilyar sa salitang steward, ito pong steward nito ay siya po ay tinalaga ng DENR 'no, bilang steward. Mayroon silang stewardship agreement na kung saan si steward ay binigyan ng karapatan na i-develop yung property 'no, for 25 years or renewable for another 25 years 'no. Na kung saan yung steward may right siya na mag-possess dun sa property at i-develop niya 'to, magtanim siya dun 'no. Pero hindi po ownership because yung steward po, ang lupa po nito is under what we call ano yan, ah timberland or forest land. So ito po ay hindi po classified as A&D or alienable and disposable land. Ang forest land o timberland po is still part of the public domain of the state. So kaya wala siyang karapatan na na ibenta to kasi hindi naman siya nagmamay-ari. And in fact kung steward ang nagbenta sa inyo ng possessory rights, that is questionable kasi wala pong right si steward na basta na lang ilipat ito sa iba without the prior consent 'no, ng, DENR or mailipat lang niya 'to sa iba 'no, kung, ito ay sa pamamagitan ng intestate succession. Halimbawa, yung steward ay namayapa, siyempre automatic po yun na yung kanyang mga heirs, compulsory heirs, ay siyang magte-take over 'no, doon sa stewardship na lupa na kung saan siya ay tinalaga bilang steward. So, maaaring ito rin 'no, ang nabenta sa inyo o inassign po sa inyo kasi possessory rights lang, ang binigay po sa inyo. So, alamin po ninyong mabuti 'no, because, ang possessory rights lang po ibig sabihin niyan hindi po ownership ang binigay sa inyo dahil yung nagbenta sa inyo, nag-assign po sa inyo doon sa lupa na 'yan ay hindi po siya talaga owner 'no. Meron lang siyang right to possess or to occupy that land na inyong binili. So, i-ano po ninyo, i-check po ninyo mabuti. But then, maaaring huli na ang lahat 'no, because, nabili na ninyo, nagbayad na kayo. Now, kung possessory rights lang 'yan at it turned out na walang karapatan yung nagbenta sa inyo ng rights niyan na ilipat yang lupang iyan sa iba, katulad niyan na halimbawa natin na ito ay isang stewardship, ay maaaring hindi po valid 'yan. So, mangyayari po diyan, masasayang lang po ang inyong pera at anumang kasulatan na inyong naisagawa 'no, between the assignor 'no, ay that is not could be considered as not and void o walang saysay. So, i-check niyo mabuti 'no. Kaya mga kababayan 'no, palagi nating sinasabi 'yan, 'pag kayo'y mag-deal with real property, lupa, ay napakaimportante po na huwag kayo basta na lang umasa po na sasabi ng isang ahente, sasabi ng isang tao, sasabi ng nagpapakilalang seller. Ah, Mag-exercise po tayo ng due diligence. Huwag kayong maniniwala, pinakitaan kayo ng dokumento at hindi naman niyo maintindihan kung ano yun, huwag kayong sumakay. I-consult your lawyer o yung taong nakakaalam, 'no? O pinakitaan ka tulad niyan, akala mo siguro kaya bumili ka, binayaran mo because akala mo okay na 'yan. So, pero nagulat ka later on na hindi ka binigyan ng deed of sale kundi an waiver of possessory rights lamang. Ibig sabihin nag-waive siya sa kanyang karapatan na i-possess 'no, mag-occupy sa doon sa property at, yun lang inilipat sa yung karapatan niya. Well, good kahit paano kung halimbawa nga, ay halimbawa yung lease diyan na halimbawa 20 years, 50 years, okay? Ni-lease niya at tapos nilipat sa iyo for, yung another 25 years o sa remaining lease, at least ma-enjoy ninyo for number of years 'no, yung lupang 'yan na maaaring, akala niyo mura kasi, akala mo, binenta na, yun pala rights to possess lang ang inyong nakuha 'no, at hindi talaga ownership. So, ano bang risk 'pag ganyang hindi ownership po ang, binenta sa inyo? Since hindi naman owner yung nagbenta sa inyo, yung true owner po diyan, puwede po niyang ibenta po 'yan, puwede niyang isangla 'no? 'Pag hindi siya makabayad, maka-default siya, ay puwede pong ano, puwede pong ma
ma-foreclose yung property na yan at napurnada na po ang inyong right to possess diyan, no? Especially kung hindi naman registered po, no, ang inyong transaction sa Register of Deeds. So these are the repercussion po, no, diyan sa na inyong nabiling na property na hindi naman pala property na bilihan kundi isang waiver of possessory rights lamang. So I hope nabigyan natin ng daan at kaagibat na impormasyon ang sulat po sa atin ni Juby. Alright. So, sa mga kapapasok pa lang, no? And if you find our videos interesting and informative, pwede mo ba makahirit po sa inyo ng isang click na po sa subscribe, share, and like po. And of course, sa Facebook po natin ng isang follow po, no? So that you will be part of our community na matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal information o kaalaman sa ating mga kababayan. Saan man sila o kayo naroroon, no? They could be your friends, your relatives, your neighbors, mga OFWs po natin, no? At because sila din o lahat tayo, no, na isang mamamayan ay meron po tayong stake po, no, sa at anumang bagay dito sa Pilipinas. It could be our property, our rights, no? May mga kamag-anak din po tayo rito. One way or the other po ay meron pong kahit paano ay meron pong batas na nakaakibat na batas na mayroon pong kinalaman o mayroon pong makakaapekto po sa atin. So hindi pa kayo napag-subscribe, paki-click po ang subscribe, share, and like, no? Kasi karamihan po ayon po sa datos po ng YouTube, more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po nakapag-subscribe. Kung isa po kayo ron at hindi naman po siguro kalabisan, if you find our videos interesting and informative, pwede po makahirit again, no, ng isang subscribe, share, and like po. And of course, para wala kayong ma-miss na mga episode, paki-click din po ang notification bell upang sa ganon, pag mayroon po tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Bye for now, and I hope to see you again in the next video po natin.